Dapat ready na tayo para sa 2026. Ikaw, paring Dax, ready ka na? Oo, ready na ako. Ikaw, ready ka na? Oo, ready na ako. Ikaw, ready ka na ba? Ready na! Kayo, ready na kayo? Ha? Ready na ba kayo? Ha? Okay, Pit Stop Pilipinas. Paring Chad at si paring Dax nandito. Simulan na natin ang paghahanda para sa 2026. Unahin natin, paring Dax, yung size muna ng mga kotse. Okay, yung mga basic muna, pag-aralan natin. Sige, anong meron ka para sa atin, paring Dax? Ngayong 2026 season ng Formula 1 car, magiging mas maliit ang mga kotse. Hindi naman ganun ka-significant, pero mas maliit siya kaysa sa mga current ground effect cars. So mas maliit ngayon, di ba? I-check natin yung mismong size, yung haba, yung kapal, from front to back, tapos from Yes. side to side. Dahil pag-uusapan natin na ang size ng mga Formula 1 cars sa 2026 season, para meron tayong konting reference, nilabas ko ulit yung kotse ni Mang Max. Dito ulit siya. Yan ang sinasabi ko. Yung mga nanonood, huwag kayong magtatanong kung magkano to. Kasi pag nalaman ng asawa ko kung magkano to, ipapakain sa akin to. Okay? Huwag kayong magtanong ha. Basta, pag-aralan natin gamit yung model ni paring Dax. Okay, so simulan natin sa car width. Kung gaano kalapad ang kotse Yan. from dito sa right tire till dito sa left tire. Ngayong 2026 season, nabawasan ng maliit lang, kasing kapal lang ng smartphones nyo, ng mga cellphones nyo. So parang mga ganyan. Lapad. From 200 centimeters, 2 metro, magiging 190 centimeters siya. So parang ganyan. Mga ganyan lang. Parang cellphone lang. Okay. Yung mababawas sa 2026 season. Okay, mas manipis ngayon yung mga kotse, paring Dax, tama ba? Mas manipis, yes. Ano pwedeng maging epekto nito? Kung mas manipis yung mga kotse, mas maganda ba yun para sa ating mga fans? Mas magandang panoorin sa karera kasi mas manipis yung kotse, mas konti yung magiging air turbulence sa likod. Ibig sabihin, mas konti yung dirty air na nagagawa sa likod ng mga Formula 1 cars. Pwedeng mas hindi mahirapan mag-overtake yung mga nasa likod. Exactly, yes, correct. Yun ang gusto natin. Mas maraming overtaken na magaganap, di ba? Hopefully, kasi hindi pa natin nakikita yung mga paces ng mga kotse. Wala pa tayo sa mga testing. Pangalawa, yung haba. Pag-usapan natin yung haba ng kotse. Dito magsisimula tayo sa mga wheelbase. Dito yung tinatawag na front wheelbase. Ito yung rear wheelbase. Ayan, dito sinusukat yung haba. Hindi yan sinusukat sa tip ng front wing, hindi yan sinusukat sa tip ng rear wing. Hindi dulo sa dulo. Hindi. Wheelbase yung sinusukat nila. Okay. From So, here, gulong sa gulong. hanggang dito. Yes, correct. Last year, meron tayong 360 centimeters na wheelbase from here to here. Ngayong taon, nabawasan siya to 340 centimeters. Parang ruler yung mababawas na haba. Uy, ganun kalaki ang inigsi ng mga kotse. Yes. Yeah, mas maiksi, mas manipis. So paring Dax, so pinaliit nga nila yung mga kotse. So safe to say, obviously, syempre, mas gagaan yun. Tama ba? Yes, mas gagaan. Hindi lang dahil sa nabawasan yung mga aerodynamic parts. Ang isa sa malaking nabawasan dito is yung engine. Especially dun sa battery na part. I think ang mababawas na weight is around 30 kilograms. Kasing bigat siya ng isang malaking aso. Labrador. Mga tipong Labrador, tipong Golden Retriever. Mabigat yun ah. Yung anak ko nga nangangalay na ako. 10 kilograms pa lang nangangalay na ako. Parang Dax, may tanong ako. Parang parang may gustong gawin ng FIA dito pinaigsi nila, pinanipis, tsaka pinagaan yung mga kotse. Ano sa tingin mo ang purpose nila dito? I think yung pinaka-purpose nila kung bakit ginawa nila yon yung ganun mga changes sa 2026 season is number 1, para mas madaling mag-change ng direction yung mga Formula 1 cars. Mas magiging agile, mas madaling lumiko sa mga corners yung mga kotse. Hindi na siya parang limousine. Okay, ang goal nila is parang gawin siyang mga go-karts na mas mabilis yung galaw sa loob ng racetrack. So bale, mas maraming aksyon
Parang yun ang pinatutunguhan ng F1, ano? Gusto nila mas ma-action yung mga karera, hindi na masyadong parada yung mga street circuit. Yeah, kasi kung mas maliit yung profile ng kotse mo, ang magagawang dirty air niya, mas konti na rin lang. So tama ka kanina, yung sinabi mong mas madaling mag-overtake yung mga kotse na nasa likod kasi hindi na sila masyadong naapektuhan ng dirty air, especially sa mga corners. Diba usually dati reklamo ng mga driver sa likod yan dahil dun sa very turbulent na hangin, hindi sila makaungos talaga dun sa mga nasa harap. Hirap diba? Dahil ang lakas ng dirty air. Yes. So ngayon, sana hindi lang sa mga straights, pati na rin siguro sa mga ibang mga corners na hindi usual yung overtaking, baka makakita tayo ng mga overtaking maneuvers sa mga yan. Nice! Woo! Exciting yan!